Ibinunyag ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armando Balilo, na magsasagawa ang Pilipinas at Japan ng note signing para sa pagbili ng 5 improved version ng Magbanwa-class Multi-Role Response Vessels o MRRV sa Biyernes. Inaasahang susunod agad nito ang pagpirma ng kontrata, at ang pagdating ng 5 mga bagong barko na ito, ay inaasahan sa bandang 2027 hanggang 2028. Ito ay nangangahulugang maaring mag-uumpisa ang pag-deliver ng unang barko sa katapusang bahagi ng susunod na taon, o sa unang bahagi ng 2026. Sa ngayon, ang Philippine Coast Guard ay may 2 97 meters Magbanwa class, at 10 Parola class, na parehong gawa ng Japan. Tiniyak ni Japan Ambassador to the Philippines Endo Kazuya nitong Miyerkules, ang suporta ng gobyerno ng Japan, sa pagpalakas ng maritime capability ng Philippine Coast Guard. Ang pagtitiyak ay ginawa sa courtesy visit ni Ambassador Endo kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgaban, sa PCG Headquarters sa Maynila. Sa isang panayam pagkatapos ng courtesy visit, sinabi ni Gaban, na habang tinatanggap ng Pilipinas ang lahat ng alok mula sa iba't ibang bansa, ang Japan ay nagbibigay sa bansa ng pinakamaraming pagkakataon. Kaya labis ang pasasalamat ng Philippine Coast Guard sa gobyerno ng Japan. Ang pagpirma ng kontrata ng 5 mga barko na ito, ay hindi ang siyang huli, dahil inaasahang magdaragdag pa ng mga panibagong request ang Pilipinas, pagkatapos ma-deliver ang 5 barko na ito, dahil ramdam ng ating Coast Guard ang kakulangan ng kanilang mga barko, at kahit mismong ang Pangulo, ay ramdam din ito. Ang mga barkong ginawa ng Japan sa ngayon, ay lahat aktibo sa mga operasyon ng Philippine Coast Guard sa mga teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ito ang mga workhorse ng ating Coast Guard, dahil ang mga dati nitong mga barko, na inaasahan ng Coast Guard bago dumating ang mga bagong 12 barko na ito ng Japan, ay nakaparada na lamang at hindi na nagagamit, dahil noong tumama ang COVID-19 pandemic, ay hindi na nagawa ang mga pag-repair sa mga sira nito, kaya di na pumasa sa seaworthiness ang status ng mga ito. Ang problema na ito ng Coast Guard ng Pilipinas, ay ramdam din ng ating kaalyado na Australia, na noon lamang nakaraang buwan ay nangangako din sa Amerika at Japan, na tutulong din sila sa Pilipinas, sa mga suliranin nito sa kanyang maritime capability. Kaya naman, naglabas ng $500,000, o 25 million pesos ang Department of Home Affairs DMT Defense and Security ng Australia, upang titingnan kung paano ma-restore ang mga nakaparadang mga sirang barko ng Philippine Coast Guard, upang maibalik ang mga ito sa operational status. Ang tinutukoy na mga barko, ay ang 4 na 56-meter na San Juan class, at 4 na 36-meter na Ilocos Norte class search and rescue vessels. Napag-alaman, na ang mga barkong ito ay mga gawa ng dating Tenex Defense, na ngayon ay Base Systems Australia, noong 2000s, at ang Australian government mismo ang nag-provide ng concessional loans sa Pilipinas. Ang 8 barkong ito ang tanging inaasahan ng Coast Guard sa mga maritime operation nito, lalo na sa mga disaster search and rescue operations, hanggang sa pagpasok ng 2010. Nang magkaroon ng standoff noon sa Scarborough Shoal, ang 8 barkong ito, ay walang pahinga sa mga mission, hanggang tumama ang COVID-19 pandemic. Sa 8 barko na ito ngayon, tanging ang BRP Romblon ang nakikita sa tracking data ng publicly available na automated identification system, na umalis sa kanyang home port noong nakaraang taon. Ito ay nangangahulugang kahit papano ay merong isa na nakakatakbo pa. Ang DMT Defense and Security Australia, ay nakatakdang magsagawa ng mga assessment sa mga barkong ito, at inaasahang magkaroon na ng resulta sa darating na September, upang agad na malaman ng Department of Home Affairs ng Australia, kung paano matulungan ang Philippine Coast Guard, sa pag-restore ng mga barkong ito. Sinasabing ang resulta sa assessment ay siya ring basehan ng Australia kung paano matulungan ang Philippine Coast Guard, sa pag-manage ng kanilang fleet, at kung paano pa ito mapalakas ng Australia. Bilang bahagi ng Philippines-Australia Strategic Partnership, ang Australia ay nangangako na mapahusay ang maritime cooperation nito sa Pilipinas, at isa dito ay ang collaboration nila sa Philippine Coast Guard, sa pag-sustain ng mga barko nito.
Ang kasunduan ng Pilipinas at Australia ay naglalayong suportahan ang Philippine Coast Guard sa epektibong pag-manage at pag-maintain sa kanilang civil maritime security vessel fleets upang masiguro ang robust at capable na maritime enforcement force. Ang pagsasaayos ng 8 barko na ito ay nangyayari sa gitna ng kaliwat kanan na paghaharap ng Philippine Coast Guard sa mga agresibong Chinese Coast Guard na nagpapahirap sa maliit na fleet ng Philippine Coast Guard na meron lamang 13 barko na makakapaglayag sa masungit na karagatan ng West Philippine Sea, na nanganganib pa na magkaroon ng mga damage dahil sa mga marahas na mga barko ng China. Matatandaang noong April 30 lamang, ang BRT Bag-Akay ay nasira dahil sa water cannon ng China Coast Guard, habang ang isa pang barko ng BFAR ay na-water cannon din. Ang Philippine Coast Guard ay nasa proseso na rin ng pagbili ng 2 armadong version ng Guardian-class patrol mula sa Austal, at hindi pa sigurado kung ito ay ibibigay ba ng Australia bilang libre, o bibilhin ba ito ng Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard ay nagnanais rin na magpagawa pa ng mga barko dito mismo sa Pilipinas, sa pamamagitan ng mga local shipbuilders, at isa na dito ang Austal Philippines sa Balamban, Cebu. Ang local shipbuilders natin na Josefa Slipways, na siyang gumawa ng mga barko ng BFAR, ay nagpapakita na rin sa kanilang kakayahan na gumawa ng mga naval vessels ng ating Navy. Ang tinutukoy ay ang 2 tugboat na na-turnover na sa ating Navy, at sinabing may 6 pa na gagawin pa. Bagamat masasabi nating hindi ito isang warship talaga, ngunit ang pagbigay ng Navy ng pagkakataon sa kanila na makagawa ng mga military vessels tulad nitong military-grade tugboat, ay maglalagay sa kanila ng mataas na credentials, na daan tungo sa paggawa ng mas malaki at mas sopistikadong mga combat warships. Ang hakbang na ito ng ating Navy, na magsimulang mag-award ng mga military projects sa ating mga local producers, ay naka-align sa Self-Reliance Defense Posture Roadmap, kung saan target ng hukbong sandatahan, na hindi na umasa sa mga dayuhang kumpanya. Sa mga kagamitang pandigma na kailangan ng bansa, upang masiguro ang sustainability at readiness ng ating mga kagamitan, kahit may mga global crisis man na mangyayari, man-made man o kalikasan, tulad ng nararanasan nating virus pandemic, kung saan pahirapan ang pag-transport ng mga spare parts and logistic supplies ng ating mga F-A-50 fighter jets, na nagresulta ng pagbaba ng bilang ng mga airworthy aircraft sa panahong yun.